Back pose. Isang mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Mga ulam na nasa palanggana po pala yung mga pa-order natin today. Meron din po yung kasamang large puto cheese. At syempre nagpa-order din po tayo ng mga shorts order para sa mga gustong tumikim po or yung konti lang po yung binibili. Maaga po pala akong nag-start na gumawa ng puto. 3:30 po ay gising na tayo, nakapag-alarm na tayo dahil gagawa po tayo ng puto. As you can see naman po na mga kasawlo, madami yung gagawin nating puto dahil isang large bilao po yan. Kasi po yung sa large bilao ay katumbas po ng 3 small bilao. At ginising ko na din po pala si asawa para magpatulong po ako. Siya po yung magsasalang ng ating mga puto habang tayo po dito ay ginagawa natin yung ating chicken roll or chicken cordon bleu. Bale, kaninang paggising ko po pala, inuna ko po yung inilabas sa ref para, di ko pa alam no kung ano yung gagamitin ko. Nalito po ako kasi po yung isang kamay ko ay ginagamit ko sa dry ingredients, tapos yung isa naman po sa wet, kagaya po niyan, yung itlog, yung sa right ko. Pang left ko po pala yung pang coat ko ng itlog, tapos yung right pang coat ko naman po ng harina at saka ng breadcrumbs para hindi po salwak sabik. Ano yung salwak sabik sa Tagalog po? Basta ayan po, para hindi magganong madumi po sa kamay yung ginagawa natin. Kahapon po pala ay ginawa na natin or pinukpok na natin yung ating or rinolyo na natin. Basta yun po, pinukpok, sinangkapan, rinef yung ating chicken cordon bleu. Kasi dapat po 24 hours po natin yung imamarinate sa ref para intact po yung rolyo po niya. Kasi hindi po tayo nag-steam. Kasi feeling ko po pag na-steam siya, medyo dry po siya. Pero dinidefrost naman po natin yan ng maigi para sure na luto po yan pag niluluto natin or pag niluto na natin. At saka binababad po talaga natin yan sa mantika para sure po na luto. At habang nagpiprito po pala ako ng ating chicken cordon bleu, ayan, ginayat ko naman po yung ibang kailangan nating mga gulay. Kagabi din po pala, ayan, pisopan ming mi asawa, pinagtulungan po naming mag-asawang gayatin yung iba pang mga gulay para ngayong umaga po ay luto-luto na lang tayo. Ay Shopee, hangis-ngis na nga chi. Ayan, hindi ko na po nakuha ng i-video yung pagluluto natin ng ating sipo egg. Pero alam ko po may recipe tayo ng sipo egg. Dahil po nagluluto tayo ng chicken cordon bleu, hindi ko po yun maiwan-iwan, hindi po ako makapag-video at baka masunog po kasi alalay po yung kailangan sa pagpiprito po ng ating chicken cordon bleu. At isang malaking tulyasi po pala yung niluto nating sipo egg kasi may pa-order din po tayo na palanggana, medium tray at saka yung nasa tab po, yung mga shorts order po. At ayan, nailagay ko na po pala sa large bilao yung ating puto cheese. At pagkatapos ko po yung mailagay sa ating large bilao, ayan, medyo may napalamig na po ako na chicken cordon bleu at gagayatin na po natin yan. Bale, slice po natin yan. At ganyan po yung itsura ng ating chicken cordon bleu na mga kasawlo. Hindi po yan tinipid sa ham, hindi yan tinipid sa cheese, at hindi po yan tinipid sa lasa. At pati po yung mga shorts order na nasa tab ay ginayat ko na din. Ay kasama na din po pala na cream sauce yan mga kasawlo pag in-order nyo. At sa dami po or sa tagal nating ginawa yung ating chicken cordon bleu, matrabaho po talaga siya. Nag-start po akong mag-coat nasa 4:30, tapos natapos po akong mag-coat nasa 6 o'clock. Sabi ko kay asawa, dapat 6 o'clock ay magpiprito na ako. Kaya nung nagpa-alarm ako sa kanya, sabi ko 6 o'clock magpainit ka ng mantika. Alam niyo po, nung oras kaming natapos dyan sa pagpiprito ng cordon bleu, magna 9 o'clock po, dapat 9:30 to 9:45 ay aalis na po si asawa dito kasi 10 a.m. po pinapa-deliver yan ni Ate Love. Ayan, suking-suki po natin si Ate Love when it comes to palanggana na ulam. Pag may okasyon po sila, sa atin po sila umu-order ng mga palanggana. At yung mga napa-order po natin, mga kasawlo na nasa tab ay i-deliver na din po natin. At pagkatapos po pala nating mag-deliver ay
pumunta tayo ng palengke po para bumili ulit ng sangkap para sa order naman na puto ni Linlin na kapitbahay lang din po natin. So, ayan mga kasawlo, hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!